Buksan po natin ang Haggai chapter 1, verse 5 to 7. Pasensya na po, medyo masama yung boses ko. Kuya, pwedeng English? Now, this is what... King James, kuya. Yan na ba yon? Okay na yan, kuya. Now, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourself but no one is warm. And he who earns wages, earn wages to put into to a bag with holes. Last verse. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Diyan po natin kunin yung ating topic. I want to share this message po ngayon, mga kapatid, na mula sa Panginoon. Consider your ways. Kuya, lipat mo sa Tagalog. Ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y naghasik ng maraming ngunit umani ng kaunti. Kayo'y kumain ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. I want to share this message, mga kapatid, sa inyo. Yung consider your ways. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Sometimes, tayong mga tao, mabilis tayong magdesisyon eh. Amen? Laging, kapag nakaramdam tayo ng ibang emotion, yun na kaagad yung gusto nating gawin. Pero ang tanong is, ito ba yung gusto ng Diyos? Ito ba yung plano ng Diyos sa buhay natin? Kapag nagbunga na maganda, praise the Lord. Kapag hindi naging mabuti ang bunga, tsaka lang tayo hahagulgol sa Panginoon. Kaya bilang paalala sa atin ng Panginoon, sabi ng Diyos, consider your ways. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Marami tayong nagawang kamalian for past 12 months, January to until now, December, 12 months, 1 year, mga kapatid. Marami tayong mga failure, marami tayong mga nagagawang mali. Pero ang mahalaga, ngayong araw na to, tinutuwid tayo ng Diyos, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Nais ko lang po ibigay sa inyo itong 4 na puntos. Number 1, examine your priorities. Ask yourself if you're focusing on God's will. God's will, mga kapatid, personal growth or things that truly matter. Kailangan natin i-examine yung ating mga priorities. Ito ba ay kalooban ng Diyos o gusto ko lang? Dahil ito yung nararamdaman ko. Ito ba ay nagpapalago sa akin spiritually? Nagmamature ba ako? O habang tumatagal akong naglilingkod, ay nagiging immature ako? Or ito ba ay mahalaga talaga? Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Examine your priorities. Sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom. Yan, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Focus on eternal things. Kasi bakit, mga kapatid, ang bagay sa sanlibutan, pansamantala lang yan. Walang permanente sa mundo. Kahit nga relasyon walang permanente. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Laging pinag-uusapan sa ating buhay ay ang tungkol sa ating paglago spiritually. Bakit? Kasi kaya tayo naglilingkod dahil buhay na walang hanggan po ang pinag-uusapan dito. Amen? Pinapaalalahanan tayo, ano ba yung focus natin?
Tayo ba ay nagmamature, lumalago, lumalalim yung ating pundasyon ng pananampalataya? Mahalaga ba itong ginagawa natin? Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Ano ba ang nagiging dulot ito sa ating buhay? Consider your ways. Pag-aralan natin yung ating mga plano gagawin. Paalala po ng Diyos yan. Ito ba ay nakapokus na sa will ng Diyos sa buhay ko? O baka ito lang yung gusto ko? Huwag po tayong magpadala sa emotion, mga kapatid. Dahil ang emotion, yan ang hinahatulan ng Diyos sa atin. Yan po yung ating kaluluwa. Kaya pagka nagkamali tayo, mga kapatid, maaaring magbunga ng kapahamakan sa atin yan. Focus on eternal things. Pangbuhay na walang hanggan po ang ating i-focus. Huwag ang bagay na pansamantala dito. Masaya ka ngayon, bukas pwedeng malungkot ka. Masagana ka ngayon, bukas pwedeng wala ka na. Pero kapag ikaw ay nakapokus sa Panginoon, alam mo na hindi ka iiwan, hindi pababayaan ng Panginoon. Amen? Alam ko naman po, tayong lahat, within 1 year, hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Naging tapat po ang Diyos sa atin, kahit hindi tayo tapat sa Panginoon. Amen? Dahil ganun po magmahal ang Diyos sa atin. Romans 12:2. Dali lang po Ewan ko ba naman, bakit ba nung pumunta kami ng Leyte, hindi naman ako inuubo. Pagbalik ko ng Maynila, doon kami inubo. Pastor? Ay, ang ganda naman doon. Promise. Yan, sabi doon sa Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Renewing our mind. We need to renew our mind. Kaya sabi ng Diyos, examine yourself. Examine your priorities. Kailangan, mga kapatid, yung ating kaisipan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasiyasiya at mabuti sa harap ng Panginoon. Huwag tayong tularan natin ang sanlibutang ito. Iba ang pamamaraan ng sanlibutang ito. Sabi nga, may nakita nga ako sa Facebook, pag dito ka lumakad, sa uso ngayon, yung daan ng mga mali, nakain ka, uso ka. Pero pag dumaan ka sa maliwanag na daan, mahirap naman kasi talaga liwanag. Dahil, alam mo kung bakit, marami kang tatalikuran sa buhay mo. Pero magiging KJ ka sa harap ng tao. Pero lagi nating isipin, di ba nating hindi ma-please ang tao, ma-please lang natin ang Diyos. Minsan nagiging compromiser ang mga tao, mananampalataya na tayo, mga kapatid. Binayaran ng Diyos ng dugo niya ang iyong buhay. Dahil sa gusto mo lang i-please yung tao, kahit alam mong mali, makikiayon ka. Hindi tayo ganon. Kailangan lumakad tayo sa katwiran, sa kabanalan, ayon sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Tandaan natin, bago natin gawin ang isang bagay, kung alam mong hindi magiging priority mo ang Diyos at hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon, iwanan mo, kahit masakit. Bakit? Dahil alam ng Diyos ang gagawin niya sa buhay mo. Amen? Huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutang ito. We cannot hide anything sa harap ng Diyos. Tandaan natin yan. Pwedeng ayos ka sa loob ng church, paglabas mo, takbo ka sa sanlibutan. Alam ng Diyos, patas ang Diyos humatol, tandaan natin yan, mga kapatid. Kung anong tinanim mo, aanihin mo yan. Renewing our mind. Yung isip natin, baguhin natin, mga kapatid. Examine your priorities. Sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17.
Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Be a wise man. Hindi naman natin gustong tawagin tayong mangmang, di ba? Lahat tayo maging matalino. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Examine your priorities. Ito ba ay magbubunga sa akin ng mabuti? Ito ba ay lalago ako sa pananampalataya ako sa Panginoon? Ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ay nagpapalago sa aking paglilingkod? Ito ba ay mahalaga sa buhay ko? Kaya sabi ng Diyos, consider your ways. Amen? Pangalawa po, change your seeds. Alam di ba, sa Bible po, mustasa ang pinakamaliit na binhi, na butil na binhi. Pero pag tinanim mo, pag namunga, malaki. Sabi ng Diyos, change your seeds. Kailangan mo magtanim ng panibagong binhi. Past 2025, ilang araw na lang po ba ngayon? 28, 29, 30, 31. 3 days. Mag-New Year na. Sabi ng Diyos, change your seeds. Ano yung tinanim mo ng taong 2025, baguhin mo na ngayong 2026. Amen. Intentionally plant a better seeds. Ibig sabihin, mas mabuting binhi. Kung nagtanim ka ng ganitong binhi, mas sigitan mo pa ngayong taong 2026. O, mas sigitin mo pa sa susunod na mga panahon. Better seeds. Better action, healthier habits, and deeper faith. Mas mabuting gawa, mga kapatid. Healthier habits. Huwag na tayo maging matakaw. Magkaroon tayo ng mabuting, eating habits. Kahapon nga, nagpa-sugar test kami kay Salin, 101. Di ba? Pwede pang kumain ng ice cream. Tsaka ng cake. Sa 101 buffet pala. Pastora Karen, 101 buffet daw. Hallelujah. Pag-prayer and fasting po kasi, lagi kami nagpapa-sugar test kay Salin. Di ba ako 101, si Pastor Mario 106 yata. Di ba? Praise the Lord. Magandang resulta. Mga kapatid, sabi ng Diyos, change your seeds. Plant a better seeds. Mas mabuting binhi yung ating itanim. At higit sa lahat, mas malalim na pananampalataya. Kung anong pananampalataya mo, ay kasing laki ng butil ng mustasa, maliit. Di mas malaking butil ang gawin mo naman sa pananampalataya mo. Mas lalo mong buto mo naman gadaw, sabi ni Ate Ruth, mas lalo mong palalimin yung iyong pananampalataya. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, habang dumadanas tayo ng mga problema at pagsubok, pag napagtagumpayan mo yan, lalong lumalalim yung iyong pananampalataya, lalong lumalalim yung iyong relasyon sa Diyos. Kailangan handa lang tayo lagi. Level up. Sabi ng Diyos, mag-level up tayo. Change your seeds. Plant a better seeds, mga kapatid. Marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Tama po ba? O ako lang ang may pagkukulang sa Diyos? Salamat po at wala kayo. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 7 to 8, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Lahat po ng ating itinatanim may bunga. Pero wala kang aanihin kung hindi ka nagtatanim. Ano man ang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Kung nagtanim ka ng mabuti, aanin ka ng mabuti. Kung nagtanim ka ng masama, ano aanihin mo? Masama din. Tulad ng mga kontraktor,
sumagana buhay. Ngayon, ano inaani? Di ba? Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Ngayon, kung gusto mo maging masagana yung buhay mo, magtanim ka ng mabuti. Level of faith. If you are giving to God sa gawain ng Diyos, sample po ha, mga kapatid. Pag nagbibigay ka ng tithe sa Panginoon, ino-honor mo ang Diyos, and it is act of worship. Ano po yan? Pagsambayan sa Diyos. Kasi you are honoring God, the owner of everything in your life. He is the source of everything. Eh kung hindi ka nagbibigay ng ikapu mo, anong aanihin mo? Gusto mo maging tapat ka, pero hindi ka tapat, pero gusto mo ng pagpapala. Hindi pa pwede yun, mga kapatid. Dahil kung ano man ang ihasik ng tao, siya rin niyang aanihin. Maging tapat po tayo. Kung pinagtiwalaan tayo ng Panginoon ng maliit na bagay, maging tapat tayo. Finances, ministry, anumang bagay na meron tayo, maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kasi lahat ng ating ginagawa, mag-aani tayo. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan sa harap ng Panginoon. Sabi po sa Hosea chapter 10 verse 12, maghasik kayo para sa inyong sarili ng katuwiran. Mag-aani kayo ng bunga ng kabutihang loob. Bungkalin ninyo ang inyong tiniwangwang na lupa sapagkat panahon ng hanapin ang Panginoon upang siya'y dumating magpaulan ng katuwiran sa inyo. Sabi ng Diyos, bungkalin. Si Nanay Ella, tsaka si Nanay Lolit, mga plantita to eh. Nay, wala po kasi akong halaman ha. Alam ko lang, basta may dahon siya, may ugat siya. Pag binubungkal niyo po, yung isang halaman, di ba namatay? Paano mare-restore yung halaman na namatay? Di ba yung para siyang malapit ng mamatay? Tulad nung mga naiwang halaman dito, sabi ni Nanay Lolit, ano lang to, mabubuhay pa to. Ano po ginagawa nyo? Nay? Paano po ginagawa to para mabuhay? Nay? I-replant. Tapos, didiligan. Lalagyan pa yun ng fertilizer, Nay. Para mabuhay uli. Ganon tayo, mga kapatid. Dumarating tayo sa stage na malapit na tayong sa season na parang namamatay. Spiritually, materially, emotionally, financially, dumarating sa buhay natin yun. Pero merong pagkakataon para yun ay ma-restore. Sabi ng Diyos, bungkalin mo ang tiwangwang na lupa. Tulad na sinabi ni Nanay, hugutin mo yung ugat, i-replant mo daw siya uli, lalagyan ng halaman, lalagyan ng fertilizer, tsaka didiligan. Ganon din tayo, mga kapatid. Kung nakakaramdam ka niyan sa buhay mo, anong kailangan mong gawin? Lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka, hanapin mo ang Diyos ng buong puso para matagpuan mo yung presensya ng Panginoon. Para ma-restore ka. Huwag kang aalis sa paglilingkod, huwag kang titigil sa paglilingkod. Ang problema sa mga Kristiyano, habang tumatagal, imbis na panapalalim ang pundasyon ng pananampalataya, nagiging bubot, namamatay. Kaya paalala sa atin ng Panginoon yan, mga kapatid, bungkalin mo yung lupa. Bungkalin mo para muling ma-restore. Hallelujah. Upang dumating at magpaulan ng katwiran sa iyo ang Diyos. Hanapin mo ng buong puso ang Panginoon.
Huwag kang umalis sa church, huwag kang tumalikod, huwag kang tumigil na maglingkod sa Panginoon. Bagkus lalo mong ilapit at ipakumbaba ang buhay mo sa Panginoon para maranasan mo yung restoration. Mga kapatid, bago tayo mag-isip, bago tayo gumawa, lagi mong isipin yung ginawa na kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Napakabuti po ng Diyos. Dumaan tayo sa lahat ng bagay pero hindi tayo iniwan ng Panginoon. Yung buhay mong walang kwenta, patapon, binayaran ng Diyos yan ng kanyang banal na dugo. Kaya mga kapatid, it's time para i-restore natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Yung ating pananampalataya. Yung ating paglilingkod. Change your seeds. Plant a better seed. Mga kapatid, lagi mong pahalagahan ang Diyos. Above anything else, above everything else, laging ang Diyos ang nangunguna. Pangalawa lang ang asawa. Pangalawa lang ang pamilya. Una lagi ang Diyos. Amen? Magtanim tayo. A righteous sowing. Mabuting binhi. Mabuting pagtatanim, mga kapatid. Huwag natin pabayaan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Tandaan mo, individual ang kaligtasan. Individual ang paghatol ng Diyos. Minsan ka na lang pupunta sa church, naka-cellphone ka pa. Buti nga kung nagte-take note ka, paano kung nagpe-Facebook ka pa dyan, nagme-messenger, nag-google, paano napi-please ang Diyos sa atin? Hawak mo cellphone mo. May nangangaral, hindi naman alam na nangangaral kung nakikinig ka, nagte-take note ka, o nagpe-Facebook ka, nagme-messenger ka, o naglalaro ka. Diyos lang naman ang hahatol sa atin eh. Natandaan niyo yung pangaral ni Pastora Karen? Pag pumasok ka sa loob ng church, pagsamba na yan. Kaya dapat, mga kapatid, pagpasok natin sa church, mag-focus tayo sa Panginoon. Hindi mo alam yung bibigay na mensahe ng Diyos is magta-transform pala sa'yo yun. Magbibigay ng panibagong transformation sa buhay mo, sa paglilingkod mo. Amen? Hallelujah. Huwag nating baliwalain ang gawain. Huwag nating ignore. Mga kapatid, lahat ng gawain na dinisenyo sa loob ng church, sa ikabubuti natin yan. Hindi yan ikapapahamak mo. Sabi ko nga kahapon sa exhortation ko doon sa prayer and fasting. Ang church po ay ginawa ng Diyos. Yung gawain na to, ang Diyos po ang nagtayo nito, hindi tao. Ginamit lang si Pastor Sammy. Kaya hindi pwedeng tibagin ng dyablo. Kaya ang titibagin ng dyablo, ikaw, mananampalataya. I-disconnect niya yung isip mo. Kaya nga pinapaalalahanan tayo eh. Nire-remind tayo ng Diyos, examine your priorities, change your seeds, consider your ways. Maging maingat lang po tayo. Magtanim po tayo na mabuting binhi. Amen? Hallelujah. Maging tapat tayo sa anumang bagay na meron tayo. Sabi nga sa Facebook, nakita ko, hindi mo na kailangan maging kontraktor para maging magnanakaw. Huwag ka lang magbigay ng ikapo, magnanakaw ka na. Biblical po yan, Malakay 3:10. Diyos po ang nagsabi niyan. Hindi mo na kailangan maging kontraktor para maging magnanakaw. Huwag ka lang magbigay ng ikapo, magnanakaw ka na sa harap ng Diyos. Malakay 3:10, kuya, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako Ano ba yon? 8 kuya. Yan. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan nyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasapung bahagi at sa mga handog.
Kaya alam niyo po, ang pledges, tithes and offering, mahalaga po yan sa Diyos. Hindi ko po hinahabol sa inyo yan. Dahil gawain ng Diyos, kahit wala tayong ibigay, magpapa-action yan. Pero tinuturuan tayo ng Diyos kung paano natin i-honor ang Diyos. Maging tapat tayo sa bagay na pinagtitiwala ng Panginoon sa atin. Amen? Kasi ang pagpapala, binibigay ng Diyos sa mga taong sumusunod. Hindi ka susunod. Gusto mo ng pagpapala. Paano ibibigay ng Diyos yun? Maliwanag po, Biblia ang may sabi niyan. Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Amen. Oh, amen. Bakit po naniniwala kayo sa Biblia? Ha? Ano po? Pangako ng Diyos. Kasi ang Biblia, salita ng Diyos to. Sabi nga nung isang dating pinsan ni Mario, sinulat lang ng tao yung Biblia eh. Sabi sa akin, totoo, sinulat ng tao, alam nga namang hayop ang sumulat niyan. Sabi ko gano'n sa kanya. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos, sabi sa Hebrew chapter 4 verse 12, parang tabak magkabilay talim. Pag tumatagbo siya sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa at espiritu, ibig sabihin may inaayos ang Diyos sa atin. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Matthew chapter 13 verse 23. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60 at ang iba ay 30. Hearing the word of God, yung nakikinig ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, idinediretso mo yan sa puso mo, meron niyang bunga. Pero pag nakinig ka dito, lalabas mo lang dito, binabaliwala mo yung nangangaral, wala kang paglago. Walang pag-unlad ang paglilingkod natin sa Panginoon kapag naging ganun ang habit natin. Masasabing mo nasa loob ka ng church, praise the Lord, nagsimba ka, nagbihis ka pa ng maganda, ang pogi mo, naka-rubber shoes ka pa, naka-todo makeup ka pa. Tapos ganun lang ang gagawin mo sa salita ng Diyos. Makikinig ka, lalabas sa kabila, hindi tumatago sa puso. Walang pagbabago, walang nagiging bunga. Kaya makikita mo ang isang Kristiyanong lumalago at hindi. Dapat habang lumalago tayo sa paglilingkod sa Panginoon, nagiging matured tayo, hindi tayo nagiging immatured, mga kapatid. Sabi ng Diyos, change your seeds, plant a better seeds, mga kapatid. Marami na tayong nagkakamali taong 2025. Kalimutan na natin yan. Move on tayo. Tingnan natin kung ano yung gagawin ng Diyos sa ating buhay. Pero kailangan mo lang din may gawa. Dahil ang pananampalatayang walang gawa patay. Number 3. Be patient and trust God's plan. Sometimes po, ang pag-ani, hindi yan mabilis. Hindi yung nagtanim ka ngayon, bukas may aanihin ka na. It takes time. May panahon kang aantayin. Or ang kasaganahan, minsan, dumating sa isang panahon na hindi mo inaasahan. Ang mindset kasi ng tao, pag dumadaan sa problema, palagi na lang ganto, ganyan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag ikaw ay tapat sa Panginoon, hindi ka mananatili sa ganyang sitwasyon. Hindi po, tapat ang Diyos, tapat ang salita ng Panginoon. Pero kung hindi ka tapat sa Diyos, huwag kang umasa. Kasi ipararanas talaga sa iyo ng Diyos yan hanggat hindi ka natututo. Parang estudyante na nag-aaral. 10 taon ka na sa college, sa high school, hindi ka pa nakaka-graduate kasi hindi ka pa natututo. Hindi pa panahon na para ikaw ay ipasa ng teacher. Pag natuto ka, nakita ng teacher na tama, kaya mo na, tsaka ka lang ipapasa.
Ganon din tayo sa paglilingkod. May kita ng Diyos yan. Oh, you pass the test. Another level na naman yan, mga kapatid. Kasi ayaw ng Diyos na manatili tayong ganito. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo inaangat. Kaya, huwag tayong manghinawa. Maging mapagtiis lang tayo sa sitwasyon na meron tayo. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Kasi tandaan po natin, babaguhin at babaguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Hindi ka mananatili sa ganyang kalagayan. Kung ano yung desire ng puso mo, ibibigay ng Diyos yan. Pagtama! Pagtama! Pagtama, mga kapatid. At paging tapat ka sa Diyos. Tapat ang Diyos sa tapat ng mga anak. Kahit na nga hindi tayo tapat, tapat pa rin ang Diyos eh. Pero, tandaan natin yon. Yung sitwasyon na meron ka, mananatili ka dyan, pahihintulutan ng Diyos yan, para matuto ka. Aalisin ka lang ng Diyos dyan, kapag ikaw ay may natutunan na. Sa lahat ng bagay, we must learn a lesson. Amen? Kaya kailangan po tayong maging matalino. Lahat ng bagay, meron tayong matututunan. Lord, ano yung gusto mong matutunan ko sa sitwasyon na meron ako? Laging ganun ang tanong. Lord, ano po sa pinagdadaanan ko, ano po yung lesson to learn? Ano po yung matututunan ko? Ano po yung gusto mong gawin sa akin na bakit ko nararanasan to? Maging matalino tayo. Sabi nga, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In every ways acknowledge Him and He will direct your path. Direct your path. Acknowledge Him. Magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. Sa lahat ng bagay. Romans 8:25. Trust to the unseen. Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay na natin itong may pagtitiis. Hindi man natin nakikita ang Panginoon eh. Pero nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Amen? Magtiwala tayo. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos. Kasi hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi sa Lamentation chapter 3 verse 25, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya. Mabuti po ang Diyos. God is good. Who wait patiently. Kaya wag po tayo mapagod. Wag tayong panghinaan ng loob. Magtiwala tayo sa Panginoon sa gagawin ng Diyos. Amen? At last po, let's go of bitterness. Dala-dala natin sa puso natin. Sino po ba rito yung di nakasaktan? Lahat. Lahat tayo nakakaranas ng mga kapaitan sa buhay. Amen? Pero sabi ng Panginoon, let go of bitterness. Napakahirap po, i-let go. Lalo kapag nasaktan ka. Pero kailangan natin lagi ang magpatawad. Amen? Mahirap kayang kalimutan yung mahirap kayang makalimutan pag nasaktan ka. Accept all the past disappointments and focus on future. Tanggapin mo lang. Lahat ng disappointment, nangyari na yan eh. Hindi mo na maibabalik. Tanggapin mo nang maluwag sa puso mo and then let go. Kalimutan mo na mag-focus ka naman kung ano ang gagawin ng Diyos sa'yo sa future. Huwag mong tingnan yung nakaraan kasi pag lumingon ka, wala naman pong nag-araro na habang nag-aararo, nakaganon. Saan ka naman nakakita magsasaka na nag-aararo? Meron po ba kayo nakitang magsasaka na nag-aararo nakatingin sa likod? Na umaabante?
Mag-focus po tayo sa Panginoon, sa gagawin ng Diyos sa atin. Kalimutan na natin lahat. Marami tayong pagkukulang, marami tayong naranasang sakit, mga nanakit na tao, mga mahal mo pa sa buhay. Okay lang yan. Maghari lang lagi yung pagpapatawad at pag-ibig sa atin. Alam niyo po, pag naglalet go po tayo ng mga bitterness natin sa buhay, it is intentional sowing. Pag sinabing intentional, paano ko ba paliwanag yung mas mababaw na intention? Intention. Ano ba yun? Ha? Sinasadya. Sinasadyang pagtatanim mo yun, mga kapatid. Yun. Nananadya ka. Sinasadya. Alam niyo po, pag nagpapalit go pala tayo ng mga bitterness natin sa buhay, it is intentional sowing. Sinasadya mong magtanim ka. Bakit? Dahil alam mong aani ka ng mabuti. Intentional sowing. Let go of the bitterness, mga kapatid. Mahirap, pero kailangan nating gawin. Amen? Hallelujah. Philippians chapter 13, verse 14. Mga kapatid, hindi ko na inaabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay sa hinaharap. 14. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, eternal life po kasi ang pinag-uusapan dito. Kapag mananatili ang puso natin na may bitter, hindi tayo makakalakad sa kalooban ng Panginoon. Lagi tayong babalik at babalik sa mga bagay na nanakit sa atin o sa mga kabiguan na nangyari sa buhay natin. Kailangan natin mag-focus lang sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya po mga kapatid, lahat tayo maging maingat. Tapos na yung 2025, 3 araw na lang. Kalimutan na natin yung lahat ng mga pagkakamali natin. Let's focus kung ano po yung gagawin ng Diyos sa buhay natin ngayong 2026. And consider our ways. Kuya, pakibalik mo nga sa teksto. Hagay. Sabi ng Panginoon, ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng Makbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Ngayon 2026, we have different plans in our life. Tama po ba? May kanya-kanya tayong plano sa ating buhay. Pero sabi ng Diyos, paalala, consider your way. Kailangan po i-examine na natin kung ano yung ating mga priorities. Magtanim po tayo ng panibagong seeds. Change our seeds. Wait patiently. Be patient and wait for God's will. Lagi pong kalooban ng Diyos at higit sa lahat, let go of your bitterness para maranasan natin ang panibagong pagkilos na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Tayo pong toyo lahat, mga kapatid.